yung mga ganitong klaseng report, ang mga balitaan sa international, pati po dito sa local media. Shared that 2 of her clients were among those who left the country. Siguro meron akong isa o dalawa lang na experience na uwi. So, ba't sila umuwi? Majority no, hindi sila naka-integrate agad dun sa workforce. At tinatawag natin commensurate employment. So, kung lawyer sila doon sa bansa nila, hindi talaga sila lawyer dito. So, ang main issue... Hello. So, magbibigay lang ako ng opinion ko tungkol dun sa issue kung bakit maraming Canadian or maraming immigrant ang umaalis sa Canada daw. Kasi, kagaya nga kapapanood ka lang ng issue dun sa isang, na sinabi ng isang vlogger and binalita rin siya sa news. So, ano ba yung opinion ko doon? Actually, totoo naman talaga maraming umaalis sa Canada. Pero ang dami rin naman pumapasok. As in, para sabihin ko, paano ko ba nasabi na maraming pumapasok? Kasi kung saan ako nakatira ngayon, kasi I've been immigrant in Canada for 8 years now. At sa tingin ko, kung maraming umaalis, ang dami ding pumapasok. Kasi imagine, sa tagal, pag pumila ka sa isang emergency hospital, abutin ka ng 24 hours sa isang emergency. So, kumbaga, kung merong cut ka at grabe yung pagdugo, siguro bago ka ma-check, baka ubos na yung dugo mo dun sa parting yun ng katawan mo. So, ganun. And sa dami rin na naghahanap ng trabaho. So, kung sinasabi nila na umaalis kasi walang makitang trabaho, kasi siguro, yung iba, yung fit, yung gusto nilang trabaho, hindi nila makuha. Just like, for example, ikaw ay professional sa Pilipinas, tapos pupunta ka dito, hindi mo naman agad makukuha yung trabaho na gusto mo, posibleng ilang taon bago mo makuha. Pero ako, sa case ko at sa mga kakilala ko, since nanggaling ako sa, I would say, yung experience ko sa Pilipinas ay maganda. I work sa isang big multinational American company sa Pilipinas. So, pagdating ko dito, hindi ako nahirapan, hindi ko kailangan mag-aral ulit. Hindi ko kailangang kung ano-anong gawin para makakuha ng isang magandang job. So, sa Pilipinas ako, nasa planning ako, and dito, nasa planning ako. And kung nasa isang magandang big company ako sa Pilipinas dito, ay nasa isang connected din ako sa isang one of the biggest company dito sa area ko. So, pero, syempre, yung mga regulated job, especially kung saan akong area na nandun ngayon, medyo suplado sila pagdating sa engineering. They need na ma-accredit ka muna as engineer dito. Pero, the government naman of Canada is trying to improve their system because before noon, talagang pahirapan magpa-accredit as kung engineer ka sa Pilipinas. Hindi siya automatic na magiging engineer ka dito. Oh. Yung dog ko, naikiblog siya. So, pero ngayon, parang niluwagan nila yung pagpapa-accredit ng isang engineer. Pero kung nurse ka sa Pilipinas before, like 10 years ago o 5 years ago, talagang pahirapan kasi kailangan mo talaga mag-aral para maging nurse ka dito. So, pero ngayon, nabalitaan din naman natin noong 2023, I think Q3 yun o Q4 of last year, may mga nurses pa nga na kinuha ang Canada from the Philippines na mga around 300 nurses. At nurses din sila rito without even taking additional tests o additional na studies sa pagiging nursing. So, it really depends dun sa profession mo. Like for example, kung bank manager ka sa Pilipinas, hindi naman siya automatic na magiging bank manager ka rito Or lawyer ka sa Pilipinas, hindi naman automatic magiging lawyer ka dito kasi magkaiba naman siya ng batas. So, kailangan mo talagang kailangan mo talaga ng further studies.
kung doctor ka sa atin, hindi naman talaga automatic magiging doctor ka dito. Kasi, yun yung, anyways, pag-usapan natin yung pagiging doctor sa Pilipinas at yung hirap kung paano ka magiging doctor dito sa Canada. Pero yung mga profession na kagaya ko, sa planning ako, okay, medyo kung okay yung background mo sa Pilipinas at okay yung experience mo, mukhang hindi ka naman may hirapan kasi kagaya ng mga kakilala ko dito, same company kami sa Pilipinas so far. Okay yung buhay namin, although medyo mahal talaga ang mga bilihin, talagang especially kung may mga anak ka na nag-aaral, so medyo expensive talaga ngayon, especially after nung pandemic, talagang nagtaasan, which is lahat naman ng lugar talaga nagtaasan, lahat, even yung bahay. Kung dati nga yung salmon na nabibili ko sa isang Filipino store, it cost lang mga, natatanda ko, mga $10 yung isang pack. Ngayon, pag pumunta ako, it cost na mga $15 o $18. So, ganun katindi yung pagmahal ng presyo. Pero, I think, when it comes to yung sa balita na to, just tingnan nyo, yung opinion ko is really depende sa tao. So, at pag-uusapan natin yan sa susunod na episodes kasi episode 1 lang to. So, gagawa ako ng part 2 kasi medyo mahaba natin tong sinasabi ko ngayon. So, for now, stay tuned dun sa part 2. Okay, bye!